nakakita na po tayong libre ng ng cattle fish, yung baon. Pinakasil niya. Ito po siguro yung simula para ako uli ay magawa ng tura-tura. Tutorial po uli tayo sa paggawa ng tura-tura para po tayo ay makahanda. At maaari 2 buwan ay may 2 na lang ay may kulambutan na dito sa area namin. Nakita ko po na naglulutang libre, kaya po napaisip tayo na magawa na po ng tura-tura. Yan. Talaga po wala na po akong ganong tura-tura. At habang tambay pa nga po at malakas at nagkaroon po ng bagyo tayo. Yan. Napakalaga po ito at pinaalala sa atin na dapat magawa na ng tura-tura. Yan. Sabay lang po tayo. Salamat po sa Diyos. Magsisimula po ulit tayong gumawa. Pasensya na po kayo kung medyo makakarinig kayo ng sound ng alon, dahil talaga po ito lang po ako sa tabing dagat. Ayan. Nakita po yung dagat. Ito lang po ako sa tabing dagat. Sisimula na muna po tayo magawa nitong ating tura-tura. Kaya po ito may tanda para madali ko po siyang makuha yung guide. Kaya gusto ko pong mag-tutorial nito para yung pong hindi man po makakuha sa akin ng tura-tura ay makita nila kung paano ko ito ginagawa, at nang sila rin naman po ay makapagawa dyan sa kanilang area. Nalulungkot po ako na yung pong iba ay hindi po nakakakuha ng ating tura-tura, at unang-una po ay mahirap nga po yung pagpaprocess, pagpapadala dun sa area, at ako nga po ay naito sa malayo. Yun po siya. Hanap na po natin yung timing niya para ayos na siya. At kaya ano po natin siya, lilinis po natin ang napantay ko na po siya at naayos. Ito naman po yung ating gagawin sa kanya para hindi po tayo mahirapan sa pagyayari. Ito po, ginuguhitan ko sa gawing buntot para po siya ay paglalagyan ko po ito nung ating kalim. Pagkatapos ito po yung lalagyan ko ng parang kaliskos na.
na po siya. Ito po, binawas ko rin yung gawing gilid. At binutasan ko na rin po dito. Ito pong pagbubutas natin, simula dito sa ilalim, papunta dito sa sentro, sa ibabaw. So, ito po yung magiging silbing talian ng nylon. Ayan, dito po yung lock niyan. At ito naman po yung sa gawing sungot. Ayan. Ito po yung pampiltik niya sa ibaba. Ayan. At dito naman po yung magsisilbing mga galamay niya. Tatlo lang po dito sa unahan. At dito naman po sa uli ay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Dito ko po ilalagay mga galamay niya. Sabay lang muna po tayo. Ito po. Time check nga po pala natin. Nagsimula tayo po nitong gumawa kanina ay 7:10 PM. 7:10 AM po pala. 7:10 AM. Ayun. Nagkiulian na naman si Ka-Fisherman. Mga Ka-Fisherman, pasensya na po ninyo at hindi talagang iba talaga pala po pag natakaedad na. Pero ito po sigurado ay ipiperfect po natin ito yung pagkayari. Ayan. Kaya po inuuna ko dito sa may gawing ito yung pag-itan, para ito pong pag-itan nya yung po uli yung kukunan ko ng guhit para hindi siya maging malaki at maliit sa kabila. Parati pong gitna yan, yung gitna na po siya. Pare-parehas na po yung pag-itan nya. At ito po yung magsisilbing kaliskis o parang kaliskis nung ating ginagawang ito. Ito pong ating aminutos. At ganito ko na po ito ginagawa. Pag may guhit na siya, huwag pong malalim. At pag malalim po ang sama, dapat po mababaw lang. Ganyan lang siya, para magkaroon lang po siya ng guhit. Lumabas po yung pinaka-disenyo niya para magkaroon siya ng kaliskis. Ito. Hindi po gaanong malalim. At ang sama na po pag malalim yung siyang tingnan. At ito pong may mga guhit na ito, dito ko po siya bubutasan. Yan, ito po mahiging tinggaan niya. Ayan po. Ito yung mahiging tinggaan niya. At ito pong gawing ito, babawasan ko rin po itong buntot. Hindi po maganda pag itong buntot na ito ay ganito. Yung pong talim niya ay sobrado na po yung buka. Paglalagay po ng talim, ayan sama para ng bulaklak. Hindi na po bagay dun sa ating ginagawa. Sabay lang po tayo, tatagal pong mabuti yung ating video. Ito po yung pagtutusok ko. Dapat po ayusin ko siya dito sa may guhit. Ito po yung guhit niya sa ibaba. Yung pinakasentro niya, dapat yan siya lumampas. Yan po, kung napapansin po ninyo, yan. Ayan, lampas na po yung ating pinantuso. Po. Lampas na po siya. Isa po ito sa mahalaga dahil dito po yung timing niya. Pagtali po dito, dito po bumabase yung ating
tura-tura dito po sa posisyon niya, dito yung pagtatali. Kung ano po yung gusto natin forma nung langoy niya sa ilalim ng dagat. Inuulit ko lang po ito dahil po baka pumalikaw kayo sa pagforma. Ano, ginagawa ko po dito sa side ito. Ito po yung isa sa importanteng disenyo nito at nagbibigay buhay sa kanya. Isa po ito sa nagbibigay forma sa kanya. Yung ano po ito, isa po ito sa malaga yung paglalagyan po niya dito ng nylon. At ito po doon sa may gawing mata. Ito po yung pamaraan ko. Babawasan ko sa yung konti dito. Yan. Pagkatapos po, lalaliman mo lang ito. Yan, mabagay niya po itong ito, lalim ito. Pagkatapos, papatayin po natin siya ng paganyon para magpaporma siya. At ito naman po ay kailangan i-palin din pa ganito. Papatayin siya po itong kanto. Ayan, ganyan. Para hindi po siya maano sa tubig. Hindi po siya masagara sa tubig. Ayan. At inuulit ko po dun sa hindi po sa akin nakakakuha ng order, ay pinipilit ko po sa inyong ibahagi ng actual ito at step by step para magawa nyo rin po sa inyong lugar. At kung ito man po epektibo sa inyo, lalo mas maganda po dahil dito po sa amin talaga epektibo itong ganitong forma. Ayan. At ito na po yung lagay niya ng tingga. Ang sukat po niya simula dito ay mahigit 1 inches po. Ayan. Para dumating doon sa tingga, ito po yung mahiging tinggaan niya. So kayang ko po ito at yung po lalagay yung tingga. Na po, dito ko po itatali yung pagkatali po ito, maganda na ano ito, forma ng talim. Sabay lang po tayo. Pagpamanhin nyo po ito, simula po sa paglagay ko ng ating tingga ay di pala po naka-video. Ako po nagkaroon po ng trouble yung ating cellphone. Ayan po, kung ano po ay tatanggalin ko muna itong aking mga kinabit. Kung pipili pong matanggal ko pa. Pero pag hindi ko po natanggal, itutuloy na po natin dahil ito po ay nalagyan ko na ng glue. Ayan po, matibay na po siya. Nalagyan ko na siya ng shoes glue. Kaya po pagpamanhin po nyo kung hindi ko matatanggal. Pero pag matatanggal ko po, ibabalik na po yung tutorial simula po sa pagkabit itong tingga. Ayan. Napakahirap pong tanggalin. Pinipilit ko kanina pa. Nipitan ko na po ng plies. Matibay na po. Ayan, bakat na po yung tingga. Pinupersa ko na po, hindi talaga matanggal. Pasensya na po. Ito pong paglagay po nitong tingga tsaka paglagay ko itong mga galamay, yun po ang hindi ko na-video. At pasensya na po talaga. At hirap na pong matanggal. Nahin na po yung tibay niya. Kaya po wala na po akong kundi baka po sa susunod na tutorial na lang po uli natin saka ko maipakita kung paano po ito mga ginagawa. Pasensya talaga po. Tutuloy ko na lang po ito. Ito po ilalagyan natin ng mata. Pagpamanhin nyo po talaga dahil hindi ko po napansin, nagluko pala po yung cellphone natin. Yan po, dito po ako nalagay ng mata. Yan, ganyan ang forma nya. Ayan. At ganun din po dito, tinutusok lang po natin siya. Pero yung pampantusok natin to talaga pong may technique po tayo para hindi agad siya nabubunot po. Nilalagyan ta pong parang itong dulo ng nylon.
para pagtagay po ng glue, hindi po yan basta bubunot. Katulad nga po ng tingga na inan natin, dito ko po ilalagay yung mata niya sa gawing ito, at dito ko lang po ilalagay yung gawing sungot. Yan. Parang sungot po niya. Yan. At talagang tarim po agad dito ng glue. Dito po itong gawing itas niya, mata, ito po ay sa sungot, ay sa yung pong ano niya, pang parang pinakamahabang sungot po niya. Po yun dito. Sibay po ito pag nalagyan siya ng glue, hindi pa nabubunot. Lagyan po ulit siya natin ng glue. Pagkalagay ng glue, saka po siya aayusin ulit yung galawin. Hindi, sasaayos na po yan. Dadamihan ko po ang paglalagay ng glue para talagang kapit na kapit siya dun sa nylon at kahoy. Yan po. Ito po yung magiging ano nyo. Yan. Patitigasin ko lang po itong glue. Nalagyan na po natin siya ng mata. Ito ang pamaraan ko paglalagay ng mata. Para po maporma na siya natin. Mas gusto ko po itong ano yung mata niya, medyo mataas siya para mabilis siyang makita rin ng hayop gaya ng cuttlefish. Mabilis po siyang makita. Active po yung ganyang ano yung mata niya. Dahil nagawa po kami ng ano lang yung mata mababa, ay hindi po gaanong attractive, hindi katulad po ng ganito. Yan. At ang teknik ko lang po nito ay iipitan ko siya ito. Yan. Para po hindi po siya umangat. Yan. Hindi na po yan diyang gagalaw sa itaas, hindi na po siya pupuntang itaas pa yung matang yan. Yan. At ang pinakaano ko nga po niyan, technique na naman panibago ay ito pong glue. Yan. Kaya po itong glue ay mabisa rin po itong gamit sa paggagawa ng tura-tura. Idilalagay lang po natin ng kaunting glue yan. Hindi na po yung basta angat. At sana po makuha po natin yung proseso ng paggagawa po para tumibay ang ating gamit. Yan. At para po may forma siya, ito po ang gawa ko lang yan. Ito itong anong ito. Yan. Para maghubog yung ating nylon. Maganda po yan tingnan pag nasa ano na, ilalim ng dagat. Yan. Ganito po yung pamaraan ko. Kako po yan nuhubog ulit. Sana po makagawa po tayo ng maayos para maayos po yung ating gamit sa ating paghanap buhay sa karagatan. At yun nga pong pagbabahagi ng ating kaalaman na tayo pong mga maghahanap buhay sa karagatan ay sana po ay magbahagi po tayo kung ano man po yung ating nalalaman para yung pong iba na ganun din po ang hanap buhay, pare-parehas po natin ay matuto kung paano po ito nating ginagawa. Yan po. Para po siyang itong sungot ay para magka-design din. Niipitan ko po siya ng plies. Ayan.
At madali po siyang hubugin kung anong gusto mong hubog ng ating sungot. Diyan na po siya madaling mahubugan. Gawa ko po ito, pinapantay ko lang dun sa kabila. Ayan. Kung anong inuna ko, dun ako mabase sa kabila naman. Sayang po ng tutorial natin na ito dahil yung paglagay ng tingga ay talaga pong hindi po na-video ng ating cellphone. At sa susunod po pipilitin ko po ma-video yun ng tama hanggang sa paglalagay ng ating mga galamay. Yan po. Kung gusto nyo pong ano, dali lang siya. Dali siyang humubog. Kung ano po yung gusto nating hubog, dali lang siya. Dahil meron po siyang mga inipit ng plies. Kung ano yung formang gusto natin. Yan po siya. Ayan. At ito naman pong pag ano ng galamay. Balan po tayo. Ito po ating pamaraan sa paglalagay. Pag ano naman po ng itong galamay niya. Unang pamaraan ko niyan. Iipitan ko lang po siya ng plies. Yung cutter natin. At para madali po siya mamayang hubugin. Ayan. Ito po. Pagkaipit po ito, ay madali na po siyang hubugin. At para magka-design po pati itong galamay natin. Ganito na po siya. Para nagkakabuko po yung ating galamay. Ay putang galara yung pangkulambutan na nagdadali ka na naman yung pangkulambutan. Ay letter mo tata na. Pero gulit talaga prito bu ano, bisa na paglalaw duman. Ito po yung pamaraan natin sa paglalagay nitong galamay. Paglalagay po tayo ng galamay ngayon. Ito po yung galamay niya. Ito lang po yung technique ulit. Panibagong ano naman siya. Dun sa unahan na po tayo. Basta po pantay-pantay yung ating paglalagay ng buko. Ayan. At magagawan na po ulit siya ng ibang disenyo pagkatapos nito. Talaga pong medyo kailangan po talaga yung sabi natin ay tiyaga. Tapos po nagaganyan ko na siya. Labas muna po natin ito. Yun. Pag nakaganyan na po siya, ayan, kailangan po natin uling gawan pa siya ng panibagong disenyo para maging maayos naman po yung ating galamay pangunahan. Ito naman po yung aking pamaraan ulit nito para maiba naman yung forma niya, para mas maging maayos po yung ating gawa. Talaga pong medyo masilan po yung ating pagyayari. Mas maganda po pag ganito yung forma niya. Bumabagay po siya dun sa posisyon ng ating nihayaring tura-tura. Ito ko po siya nihayari. Kaya po yung 2 araw ko halos dito inuubos ko sa isang tura-tura. Lahat-lahat po yun simula sa pagpanday, paglalagay ng galamay, at sa pagkagalamay lang po nito halos inaabot po ako ng kalahating araw. Gusto ko po siya ay nasa matamang proseso. Ito na po. At yung gawing ilalim niya, yung harap niya, po, handa na pong taliman yung ating tura-tura. At ang
sukat po ng ating talim ay ano po siya, mahigit-higit po 2.5 oh, ang talim niya. O mahigit-higit po 2.5. Siya po yung ating inandang talim. Mahigit 2.5 yan. Para po kusog siya. At babalagan na po natin yan. 9 talim yung aking ginawa oh. 9 na pirasong talim. At ang number po ng ating talim ay number 50. Number 50 po siya. Na stainless. Simula na po tayong magtalim ng ating tora-tora. Simula na po tayong magkikil. Ito po yung huling talim natin din sa siyam, isang tora-tora. Nilagay ko na po yung panintro. Yan po ang parating inuuna ko pag ako nagtatalim, yung panintro. Ang talim nga po pala niya ay siyam na kawil, ay siyam na stainless. Ayan po lang po siya inilalagay. Kako na po siya. At ito nga po palang binawas ko ito. Nagiging stopper siya. Ayan. Itong kahoy natin na itong binawas ko stopper dito sa talim. Kaya kahit ano pong hipit niya, hindi siya basta-basta uuga. O di kaya po ay aabanti yung talim. Ito lang po yung pamara natin yan. Hindi po yan siya uuga. Ito po yung sentro ay medyo laka natin ng isa. Ito na naman po ito. Ganyan lang po. At sa sunod po nito, para maging maayos na yung posisyon ng ating talim, ay lalagyan na po natin ng lock. Yan lang po siya kasimple. Habang naghihikit ho tayo, nag-a-adjust tayo ng timing ng ating kawil, kung ating talim ng ating tora-tora. Sabay lang po tayo. Sukat nga po pala nitong hulihang ating talim. O yan. Ito po ay 1 and 3/4. Ito po, kulang-kulang doon siya. Yan po, pahina po itong ating roller. Pasensya na po kayo. 1 and 3/4. Kulang-kulang 2 pulgadas. At ito po ay atin na siyang itatayo. Ito po ako pag naggawa nito. Ayan. Ang kinukuha ko muna po ay mga pag-itan. Ayan.
para po ma-timing natin uli siya ng tama. Yan. Pag nakuha na po natin mga pag-iitan na yan, ayun naman pong pinakagitna. Saka po natin siya iaayos ng posisyon. Pag ayos na po yung pag-iitan niya, kukunin na po ulit yung mga pag-iitan naman na talibto na ayong 4 dito sa 5. Yan, dapat po ganun yung proseso para po hindi tayo na mamali dun sa clearance ng ating ginagawa. Ayan, medyo sikat po siya pataas, baba natin. Ayan, kuha na po natin itong gitna. Kailangan po yung sentro ay nasa tamang posisyon at kukunin na po natin itong pinakagitna niya. Ayan, gigitna na po siya dito sa mga pag-iitan. Ayan po siya. Lagyan muna po natin ng glue yung ating tinaling nylon. Aba, tigas na ng glue. Para po hindi siya maradas. Kahit po yung makagat ng cattle piece, hindi po yung basta-basta madadala. At kailangan ubusin niya yung nylon na yan para makuha niya yung dalim na ito. Ganyan po ang proseso ko nito. Saka ko na po siya bibitukin mamaya pag ano po niyang pagtigas po niyang ating glue. Na po natin siya. Bitukin na po natin yung talim. Ayan. Ito yung pamara natin pag dito ko. Po ang aking pamaraan sa pagbibitok ng stainless. Kailangan po ay sorbulan lang siya kung maaari, isahan lang na tato po. Ayan. Para po hindi gaano narurugado yung ating stainless. Ayan. Ganito po siya. Medyo epektado lang po yung pag ano po natin ng stainless. O ayan, kailangan po kontrolado at medyo tamang proseso. Ayan yung pagtatalim natin. Mamaya po at pakikita ko sa inyo po.